Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng manonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori Janai, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya. Ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. It's been a long time na hindi po tayo nakakapag-live since last year. Why? Dahil po puro kaze-hitero. Number one, alam niyo yung kaze-hitero, usong-uso ngayon ang lagnat po. Lagnat, trangkaso, influenza, at syempre andyan si Moderna, andyan si Corona na umiikot-ikot pa rin hanggang ngayon dito sa Japan. At maski naman po sa ibang bansa, meron pa rin, lalo na sa China, di ba? Anyway, yan po ang mga excuses na masasabi ko. Sorry po talaga, hindi po tayo nakapag-live talaga on live. Although, andyan pa rin po pinapasa natin some memories before na nire-relive po namin. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at sa mga kababayan ko na super suporta sa ating Mag-usap Tayo by Vicky Osawa at sa mga team na talaga naman walang sawang pagsagot sa inyong mga katanungan sa abot ng aming makaya. Honto minasan arigatou gozaimashita. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. And this year again, I do hope nandiyan pa rin po kayo. Huwag kayong mawawala dahil marami tayong mga dapat gawin, dapat sabihin at dapat alamin. Yan po ang mga bagay-bagay dito sa Mag-usap Tayo na ibibigay namin sa inyo, of course, sa abot ng aming makakaya. Honto ni minasan, Happy New Year 2023. Maraming kapalaran na mangyayari na naman sa atin. Maraming pagsubok na darating sa atin. And remember, never give up. Pag sinabi mo, gawin mo. Pag sinabi sa'yo, gawin mo. Huwag nang pabukas-bukas. Tanggalin po natin ang attitude na bukas na lang, mamaya na lang, masama ang ganito, masama ang ganito. No. Kung gusto po nating ma-achieve ang ating pangarap, lalo na 2023, kung ilang taon na kayo, ako nasa 60 na po. 60 na siya. Anyway, malapit na rin mag-retire. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan. Pero lately, alam niyo po ba, mahirap na rin. Nung naririnig ko sa nanay ko na minsan masakit ang paa niya, masakit ang ganito, dumarating na po, nararamdaman ko na rin ngayon. Kaya pala ang sabi ko nga, at the age of 10, iba pakiramdam. 20, iba pakiramdam. 30, iba na naman ang pakiramdam. Pag nag-40 ka, iba na naman ang pakiramdam. 50, andyan na yung mga sakit-sakit sa'yo. 60, lalo na. Mahina na ang power mo ng control, mahina na ang power mo ng panigpanaog, mahina na ang power mo ng yung yuyuko. Although kung talagang well-maintain mo ang sarili mo, hindi mangyayari yun. Kaparis ko po, healthy. Hindi pa ako nag-exercise. Sabi nga ng hobby ko, kailangan maglakad-lakad. Pero sometimes, imbis na maglakad, itinutulog ko. Ang pinaka-best po sa akin is meditation. Kasi lalo na sa mga problema, sa dami ng problema, minsan hindi mo magawa. Minsan sabi nila, pag may problema, nag-exercise ako, ginagamit ko na lang yung mga barbell or whatever sa galit ko. Hindi po kaya ng lola yan. Ang kaya lang po ng lola is yung mag-meditate.
Number 1 po sa akin kasi, meditation. Wala nang ibang sagot sa mga problema, sa mga pag-iisip, sa mga hindi mo makontrol sa sarili mo is meditation. Don't share the sadness to your family. Once you share the sadness with your family, lalo silang mag-aalala. Kaparis po ng mga kababayan ko mga OFW. Di ba maraming mga kababayan ng OFW, I knew na yung suffering nila, hindi nila sinishare sa pamilya nila. Kasi gusto nilang hindi mag-worry. Imbis na mag-worry, mag-isip ang pamilya niya na you're in good condition, you're in good health, and you're gonna be okay. And your goal will be on the way. Kasi kaya po tayo nag-abroad, may goal tayo. Hindi naman tayo alis ng bansa natin kung wala tayong goal para sa pamilya natin, di ba? Ang pamilya ang una sa atin kaya tayo nag-abroad. Kapag sa mga Japanese, ang mga Japanese, kakaiba sila. Kaya sila umaalis ng bansa, yung mga bata rito, kasi hindi nila gusto ang mga rules dito, mga iba-ibang bagay, o kaya gusto nila mag-happy-happy for themselves. At matuto rin, of course, ma-learn something abroad, lalo na sa mga English nila, gusto nila matuto. At saka iba pa rin talaga, pag lumalabas ka ng bansa, ang mindset mo nagbabago. Hindi pwedeng isipin mo lang yung style ng Pilipinas. Kung nandun ka, try to learn. Marami na ngayon sa internet, alamin mo, pag ganito ba, anong dapat kong gawin? Pag ganito ba, anong dapat kong gawin? Nandito ako sa Japan, anong dapat kong gawin? Pag ganito ang ganito. Di ba? Hindi yung nakatunganga ka, nag-iisip ka, nagwo-worry ka, ano ba to, bakit ganito? Yung ganung bagay, wag mo nang ilagay sa sarili mo. All you have to do is move. Mag-move on ka, move on. Go on. I-move mo yung sarili mo. I-move mo yung isip mo. Dahil kung mai-stack mo yan, dahil sa pag-iisip mo na ina-expect mo nakakaiba from the way you expect dito sa Japan, eh walang mangyayari sa'yo dito. Gi-give up ka. I bet you. Anywhere, not only in Japan, even in another country. Once na ginawa mo yung attitude mo, same with the na nasa Pilipinas ka, na nakatunganga, although hindi naman natin gustong tumunganga sa Pilipinas, wala lang trabaho, kaya nakatunganga, diba? Kaya pag naging busy ka, make yourself busy, lalo na sa abroad. Thank you. Make yourself busy. Nagpasalamat ako kasi bait ni Mr. Daito. Binigyan niya ng silya talaga si Mr. Sepp. Anyway, talaga, make yourself busy. If you don't make yourself busy, nothing will happen to you. You got confused, you got fed up, and your goal is nothing. Puro ano ka lang, salita. Binigay ng Panginoon sa iyo eh. Once na binigay sa iyo ng Panginoon ang pangarap mo, step 1, kailangan go on with it. Huwag kang give up. Nag-give up ka kasi you're thinking about the things na gusto mo lang, hindi gusto ng iba. Yung gusto mo lang ang iniisip mo. Diba? Hindi naman mangyayari yon. Kaya mga kabayan ko, nagpupunta ng ibang bansa, nag-abroad, kung meron man kayong nakikitang something na hindi nyo gusto, let it be. Kailangan sumayaw ka. Kumbaga sa kung ano yung tugtog, kung ano yung tugtog, yun ang sistema din na sayo. Matama ba yun? Hindi ko alam sa Tagalog, nakalimutan ko. Anyway, yan po ang ating masasabi for the opening. Sa mga kababayan kong OFW, paalis pa lang. Papunta pa lang sa Japan, papunta pa lang ng Saudi, papunta ng Canada, Bahrain, whatever. Adjust yourself. I-adjust nyo ang sarili niya dahil kayo ay nakikisama sa bansang yun. Para makuha nyo ang goal nyo. You're not going to travel because of yourself, because of your family, your children. Diba? To give them a good life. I mean to say, para may ayos ang pag-aaral nila, kung ano yung dapat asikasuhin, dapat gastusan. Kasi alam natin, kumita man tayo sa Pilipinas, hindi ganun kadali na pwede natin igastos kagad sa ganito, igastos kagad sa ganun. Hindi. Unlike dito sa abroad, kahit papano, kung marunong ka magtipid, hindi ka rin mahilig sa mga pagsumweldo ka, gadget dito. Utos ng ganito, bili ko ng ganito, bili ko ng kung anong paborito ng anak ko, paborito ng asawa ko. No! Kailangan ipunin mo muna, ipunin mo yan. Yung sobra lang ang ibibili mo. Kasi we're all excited when we go out from the country, di ba? Gusto natin kagad maibigay kung ano yung hinihiling sa'yo ng anak mo, ng asawa mo, ng nanay mo, ng tatay mo, whoever. Pero after a while, pagkasweld mo, ay wala na akong pera. Bakit? Inuuna natin yun. Although alam natin na kailangan pa rin magpadala, di ba? Pero tandaan po natin, mabubuhay sa Pilipinas, maski konti lang ang pera. Sa abroad, hindi ka mabubuhay na konti ang pera. Kailangan magtrabaho ka dahil sa bayarin.
Let's say example, wala sa Pilipinas na monthly tax. 'Di ba? Wala sa Pilipinas na obligado ka na magbayad ka ng insurance mo monthly. Here in Japan, meron po. Meron tayong binabayaran na tax, city tax. Babayad tayo ng insurance natin. Hindi yan. Matik yan, automatic yan. Kaya anong uunahin mo? Yung bayaran dito o bayaran mo o yung panggastos ng pamilya mo sa Pilipinas? Yung mga hobby na hiningi sa'yo ng pamilya mo. 'Di ba? Lalo na ngayon, ang Japan very strict. 'Di ba? No pay, no visa sila. Ibig sabihin, kung di mo binayaran ang mga dapat bayarin sa gobyerno, like yung sinabi ko po, ang visa mo hindi na-extend ngayon. Mahigpit sila. Even the Nenkin. Kaya mga kababayan ko, alam ko kung ganong kahirap, kung ganong hindi ganong kadali ang mag-abroad. Pagdating mo doon, iba ang nakikita mo, iba narinig mo, iba ang movement mo. Pero adjust yourself para makuha mo ang goal mo. Instead of thinking the negative, go to the positive. Yes, kaya ko to. Kaya ko to, andyan ang Panginoon eh. Yun lang ilalagay mo sa sarili mo. Basta lagi kang nakasagip sa Panginoon. Huwag mong isipin yung mga salita, isipin mo kung ano yung movement to, gayahin mo. Di ba? Kaparis ng pamangkin ko, nandito po, yung sinasabi ko sa kanya, you have to adjust talaga. Adjust ang buhay dito, lalo na ngayon malamig. Tayong mga Pilipino na sanay sa init, biglang dumating siya rito na malamig, adjust siya. Kaya adjust po mga kababayan ko sa bansang yun. Unlike sa Saudi, napakainit naman talaga dun, di ba? Kaya kahit pa paano mga Pilipino, kaya naman. Unlike here ngayon, sobra lalo na February, masyadong malamig na sa Japan. Yan po ang ating masabi mga kababayan ko. Gambarimasyo, kahit nasaan pa man po kayo, saang bansa kayo, pag sabi natin, ito ang goal ko, go for your goal, go for it, and keep praying. Ngayon papasok na tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Nagaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Kamusta na po? It's been quite a time na hindi po tayo nakakapag-recording ng mga kasibihan. And today, it's 2023, January 16. Simulan na po natin ang mga kasabihan na ginawa ng inyong lingkod. Hindi mo kailangan sabayin ang salapi, subalit hindi mo kailangan maging one day millionaire. Kaya dapat mong alamin ang mga bayarin at gastusin para humaba ang PC mo. Mas makakatulong ka pa sa iba. Ang takbo ng puso at isip mo ay nakikita sa iyong mga mata. Totoo yan. Sa buhay, dalawang bagay na dapat tandaan. Ang pasensyosa ka kapag wala at ang pag-uugali mo kapag nasa iyo na ang lahat. Tandaan mo, wala kang pagmamay-ari. Ang lahat ng nakapaligid sa iyo o sa atin ay pansamantala lamang. Tanging ang pag-ibig sa iyong puso ang magtatagal magpakailanman. Nabigla ka sa iyong desisyon, nagawa mo sa isip mo. Hindi mo nabantayan ang puso mo, kaya start again and be calm. Kalmante lang po. Kuman makita now ang pangarap ko, bukas makalawa alam ko darating din. Never give up. Kahiwalay ang isip at puso, pwede naman pagsamahin. At para mangyari yon, be positive. Don't mind, don't care, just do it. Basta alam mo sa mata ng Panginoon, tama ka at hindi nakakasagasa sa kahit kanino man. May edad na ang inabutan mo ng salapi, kailangan may nakakakita dahil baka iba ang nasa isip at ang sinasabi. Hindi ka naman si Santa Claus para mamigay ng hindi mo pera. Habang may oras at may buhay, huwag mong pigilang magsama-sama, lalo na ang kasama ang pamilya. Baka bukas makalawa, gustuin mo man makasama sila, hindi na naman pwede dahil na naman sa COVID-19. No more travel na naman at no more entry. Minsan, gusto mo nang magpahinga habang nabubuhay pa. Dahil ba sa pagod, sa inis, but don't worry, God is always watching us. Huwag mong isipin kung sino ang tama o mali. Ang isipin mo ano ang iyong pagkakamali para dumating ang ganong pagsubok.
Ang magulang ang unang dapat magpakita ng tamang daan, hindi yung shortcut na daan para kahit kailan dekada walang pahirapan. Lahat ginawa mo para maunawaan niya na mali ang landas na dinadaanan niya. Pero kung ayaw pa, hayaan mo na. Hindi naman siguro forever yan. Bahala na ang Panginoon. Hindi ang inis at ego ang pwede mong dalhin araw-araw sa damdamin mo. Minsan kailangan ibaba mo yan para mas masaya ang buhay. Huwag kang manghinayang sa mga material na bagay na mawala. Manghihinayang ka kapag mawala sa tabi mo ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo. Iba ang kaibigan, iba ang pamilya, pero ang true na kaibigan, andyan pa rin ka. Tsikahan mo forever. Ang pamilya, kahit umikot ang mundo, nakasalalay sa bawat sakit at hirap na iyong dinadaanan. Walang sinumang tao ang masama. Nadadala lamang ito ng maruming paligid na tinatanaw. Pero pag nalinis niya ito, baka magulat ka. Mas masaya pa siya kesa sa taong dating mayaman, pero mas malungkot ang buhay dahil walang true na nagmamahal. Ang Pasko at Bagong Taon ay darating at lilipas. Sana ang tao ganun din. Kung ano man ang naramdaman lungkot at galit sa puso ay palipasin pa rin. Palipasin na rin para mas masaya ang dating ng bagong umaga. Huwag tayong maging sensitive sa mga masamaing salita. Mas maging sensitive tayo sa ating binibitawang pananalita. Ang judgment galing sa mga kapwa-tao ay hindi natin dapat ikalungkot o ikagalit. Matakot tayo kung galing sa Panginoon. Ang taong puno ng galit sa mundo ay taong dapat unawain, itindihin at ipanalangin dahil hindi niya alam kung paano magpasaya at sumaya. Hindi ang galit at inis ang sagot sa bawat problema. Ang alam kong sagot ay magtanong at alamin kung paano masolve ang problema. Hindi mo kailangan ipagsigawan, pwede mong kausapin at alamin para hindi ka na-stress. Sayang ang ganda ng buhay bigay sa atin ng Panginoon. Sa araw-araw na bubuhay ang tao, mayroong pagsubok o problema. Kausapin natin both side at hindi one side para mas mawala ang inis man na nararamdaman natin. Be positive. Minsan ang tao sobrang isip na makuha kaagad ang easy thing. Feeling rich baga, hindi na makontrol ang sarili maski alam niyang maling gawain at nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Stop her or him instead. Masarap mamili online at mag-business online basta makatotohanan both side. Mamimili at nagbi-business para happy. Stop the scammer. The effect of being a bad person is sadness ng life. Lalo na kung laging nakakalusot sa maling gawain. Nasusundan pa ito kaya. If this nangyayari sa iyo, stop it now. Hindi pa hula ang lahat, magbago ka. Dahil buhay mo, hawak mo. Walang imposibleng pangarap na hindi mangyayari kung ibibigay mo ang effort ng mahabang oras upang marating ito. Hindi pa huli ang lahat para maging matulungin, mapagmahal, maunawain at makatotohanan tayo bilang tao. Nilalang, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, every day is always a new day. Ang taong maunawain ay nagtuturo ng tamang daan at pananaw sa kapwa, hindi kumakampi at tumatahimik sa maling gawain. Hindi man laging masaya ang daily life, but kung wala kang ginagawang masama sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, mas ma-feel mo na life is so beautiful every day. Hindi biro ang magpautang dahil dagdag isip kung babayaran ka. At sa nangungutang, dagdag isip din ito kung makakabayad ka ba sa oras ng singilan o pagtataguan mo. Kaya, it's better magtiis tayo kung anong meron tayo, makakaraos din. For God is good, huwag mangutang.
Yan po ang ating Buhay Mo, Hawak Mo na ginawa natin. Actually, ginawa po natin last night. But meron po kasi akong page na inilalabas po natin ang mga kasabihan ng mga Tagalog. And sometimes, it just happened na I was sleeping, may maiisip ako, gigising ako, itatype ko, isusulat ko, the next day saka ko ilalagay sa Facebook o sa SNS, mga ganon. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na minsan, madalas, talagang pag halimbawang dumiretso na yung isip na bigay niya na eto sasabihin mo, eto ilalagay mo, eto ang lumabas, nagagawa ko po. Pero there are times na wala akong maisip. As in, wala. Minsan talagang aaminin ko, nagiging inspired sa akin sa paggawa ng kasabihan ay yung nangyayari sa buhay ko that day. That day, minsan, nangyari yung ganito, naramdaman ko yung ganito, and then doon po dumarating yung mga kasabihan na lumalabas galing sa puso ko. I do hope na hindi naman ako nakaka-offend, hindi ako nagpaparinig o whatever, lumalabas lang po yan from the bottom of my heart na para sa akin po ibinigay ng Panginoon. Yan ang medyo yung iba nga hindi pa masyadong medyo hindi pa maayos, pasensya na po kayo. Okay po, ngayon naman po, pasok naman tayo sa mga bali-balita. Ito po yung naibalita na namin last week, pero ngayon po, nagsalita po ako, binasa ko, at ngayon po, this is the news na ibibigay po na amin. Onegaishimasu. Nasagip ang isang babaeng Chinese. Ito po ay source galing sa Manila Bulletin, January 9, 2023. Nasagip ng mga otoridad ang isang babaeng Chinese na umano'y kinidnap ng 3 Chinese na lalaki sa Barangay Molino 4, Bacoor City noong Huwebes ng gabi, Enero 5. Kinilala ng Bacoor City Police Station ang 28 anyos na biktima bilang si alias Wu, residente ng Neijiang City, Sichuan City, samantala kinilala naman ang mga suspect bilang sina Wang Yujun, 31 years old, Huang Chen Bo, 24 years old, at Chang Yu Peng, 22 years old. Ayon sa pahayag ng Cavite Police Provincial Office, nakakuha ng tip ang Bacoor CPS na kinidnap ng mga suspect ang biktima sa Pasay City at dinala sa kanilang lungsod. Sa pag-verify ng insidente, isinigawa ng Joint Rescue Operation ng Bacoor CPS Cavite Provincial Intelligence Unit at Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, AKG. Kabilang sa mga ebidensya na kumpiska sa rescue operation ay ang 3 baril, magazine at mga bala. At isang granada. Nakakatakot naman to. Ano ba yan? Batay sa naging panayam sa telepono ng Manila Bulletin, sinabi ni Bacoor CPS Officer in Charge, Lieutenant Col Ruther S. Saguilayan na hindi nagtamo ng physical injuries ang biktima sa insidente. But hindi naman nagbigay ng karagdagang detalya si Saguilayan tungkol sa operation dahil na-turn over na ang kaso sa AKG, kabilang ang pag-iingat ng mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya. Uniqlo magtataas ng pasahod sa kanilang employee. Ang ganda. Source po ito galing sa Japan News. Ayon sa news na ito, naglabas ng pahayag ang nasabing kumpanya na itataas nila ang kanilang pasahod sa kanilang mga employee dito sa Japan simula Marso this year, at ang itataas ay nasa 40% ang pinaka-maximum. About sa 8,400 employees nila ang mabibigyan nito, at ang increase sa annual salary nila ay aabot sa 40% na pinaka-maximum. Ang monthly salary para sa mga new employee nila na nasa 2 ni Jugomang Goseng yen ay itataas nila ng sanjumang. Ang ibig sabihin po, 25 lapad, ang 5,000 ang pasweldo, magiging 30 lapad
ang magiging sweldong ang itataas nila. So, nagkakaroon ng 45, 4,500 ang idadagdag sa bawat sumusweldo ng 25,500. At ang mga tencho level naman ay aabot ng 39,000 ang magiging monthly salary. Wow! Last September 2022, itinaas nila ng almost 20% in average and per hour salary ng mga arubaito at part-time worker nila. Then this year naman ay ang mga regular employee nila ang plano nilang itaas ang sahod. Omedetou gozaimasu. Good job, Uniqlo. Thank you. Mag-ina nahuli sa pagkuha ng malaswang video sa public bath. Bayan. Ito po ay source from Japan News, January 6, 2023. Nagoya City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang mag-ina matapos mapatunayang sabit ang mga ito sa pagkuha ng malalaswang video sa loob ng public bath para sa mga babae. Ibig sabihin sa onsen po ito. Nahuli on the spot ang nanay last month, December 30, age 63 years old. Ang kamera ay niligay niya sa loob ng basket na merong mga damit niya at kinunan niya ng video ang mga babaeng naliligo at nasa dressing room. Ay bastos. Inamin naman ito ang charge laban sa kanya at sinabi din niyang ginawa niya ito sa utos ng kanyang anak na lalaki, age 37 years old. Ayon sa anak, totoong sinabihan at inutusan niya ang kanyang nanay. Subalit hindi totoo lahat ang allegation laban sa kanya. Sinisiyasat ng mga pulis ngayon kung paulit-ulit ba nilang ginagawa ang illegal activity na ito. Ang sama, kaya ingat-ingat pala tayo, no? Lalo na yung sa mga dalaga dyan, dalagita, no? Ang sagwa kung makukuha na, tapos ilalabas sa hindi magandang mga, alam mo na. Anyway, ingat lang po. Nakakahiya naman itong mag-inang ito. Yan po mga balita galing dito sa Japan at sa Pilipinas na nakuha po namin sa source sa iba-ibang kumpanya. Maraming salamat po and keep safe dahil uso po ngayon ng influensya at syempre si Corona kumakalat-kalat pa rin. Minasan keep safe po. Gambarimasyo. Thank you po. Happy New Year again. Yan po ang mga bali-balitang nangyayari sa Pilipinas, sa Japan, at someday sa ibang bansa rin po. Nakakalungkot, lalo na ang Caviteña. Doon po nakita, mismo Chinese to Chinese, kinidnap nila yung babae na 28 years old na nakita sa Molino sa Cavite. Nakakalungkot, mismo sila nakikidnapan. At saka yung mga nangyayari pa, iba-ibang balita po, pakinggan nyo po. Dahil susunod-sunurin po natin, susuyurin ba ito? Susuyurin natin, hahanapin natin para maipaalam po sa inyo. Yan po mga balita, this time balik na po tayo sa Shiburi, na commercial po natin kung anong mga services na meron po tayo. Onegaishimasu. Netflix again, sinangag namanin na may garlic at maanghang. Nandito po ang aming special offer for November. Every 10 bottles of Netflix, meron po kayong t-shirt, Vicky Osawa, may tatak po yan. We will only give 40 katao lang po. So, avail now. Mag-order po kayo. Check our promo condition kung paano makaka-order nito. Limited offer lang po para sa 40 katao. Netflix, sinangag naman maanghang o garlic flavor lang. Thank you po. Onegaishimasu.
なってて柔らかくてお塩がちゃんとついててとても美味しいです。これは機械を使わなくても人の手もできるのでとてもいいです。ご飯なんです。皆さん買ってみてください。バイバイ。ちょっと美味しいですよ。はい。アジは辛いから。今日はね、こちらのビクトリアワールドというところからできているピーナッツをご紹介します。こちらは、ガーリックが入ったようにお塩とガーリックをスッと混ぜてパンって入れて混ぜたものです。こちらのピーナッツはアメリカ生まれですごく美味しく柔らかいピーナッツとなっております。なので皆様もいっぱい買ってみてください。10個ぐらい買ってね。お安いので。Yan po ang ating mga commercial at huwag niyong kalimutan, nandiyan pa rin po. Nagpapasalamat po ako talaga sa inyong mga supportan, ating Netflix, syempre, andyan pa rin po ang ating promo, continuous po yan, so onegaishimasu. And kanina po nakita niyo yung mga baby girl na talagang mga apo ko na po yan. Talagang wala akong sinabi sa kanila kung ano sasabihin nila, but sila mismo po ang nagsalita. Hindi ko sila tinuruan ng script, whatever. Basta sabi ko lang, paano nyo i-announce. Sila lang po. As you can see, nakita nyo naman si EJ talagang super acting. Kaya ngayon po, i-continuous pa rin natin ang pag-arte ni EJ, ang kanyang funny face. Panoorin po natin.お正月にはタコあげて、コマを回して遊びましょう。早く来いお正月。今日は何をするかというと、いただきますマーカットをやっていきたいと思います。せーの、いただきますマーカット、なりらりらりらと、レッツゴー。皆さん、こんにちは、ルトケテリーのリンです。今日はね、2020
2020年、2019年、2018年、その3年間ぐらい流行ったその歌を歌いたいと思います。ちょっぴり速い難しい音楽です。いきます。届けこの想いを譲るは君への滑走路、ハートを揺らすよ君の声、お願いこれ以上散らさないで、駆け引きなんてできなくってです。どうですか？ちょっと短いんですけどもめちゃめちゃ難しいです。皆さんも届けこの想いよっていう歌をTikTok で検索すれば出てくるので、皆さんもチャレンジしてみて歌ってみてください。バイバイ。はい、どうも皆さんこんにちは。リトルキッズ TV のリンです。リトルキッズ TV 始まるよ。その前に皆様にいきなりですがクイズをします。こちらの正体なんだ？靴下。さあ、靴下です。メジャースで、明日皆様にこちらのくるくるのやり方を明日教えます。なのでみんなドキドキワクワク待っててね。イエイ、また見てね。元気バイバイ。よ、リンです。今日はなんかちょっとエジソンという歌をね、ちょっと短いんですけども歌いたいと思います。大丈夫ですか？じゃあいきます。踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発明して、ライブのブッキング決定発明して、その発明王に俺はなる。いや、どうでしたか皆さん。もしよかったらコメント欄に書いてください。お願いです。バイバイ、また見てね。Yan po si Lin Chang, pero ang pangalan niya EJ, ang tawag ko sa kanya, si Lin Chang. Siya po lang ang gumagawa niyan, walang nagtuturo sa kanya. Basta hawak niya yung video o kaya ilalagay niya yung video. Sometimes kasama niya nanay niya. Pero most of the time, nilalagay niya lang yung video at siya mismo ang nagagawa ng kanyang acting at pinadadala po sa atin. Nakakatuwa siya and she was so smart. Kung makikita niyo siya, kung makakausap niyo. Talagang para bang mature ang isip niya. Sabi ko nga kung madedevelop to, may lalagay sa YouTube, maski yung some of the Japanese friends, wag pinakita ko yung mga funny faces na ginagawa niya. Sabi niya, ureryo, sabi niya gano'n sa YouTube. Kaya lang po, yung time and effort, kailangan kasi. Kaya dito lang muna siya sa FB page, mag-usap tayo. For the meantime, stay kudasai po sa kanya, Lin Chang. Onegaishimasu. Ngayon, papasok naman tayo sa sad stories. So, desu ne, one-on-one desu ne. Oh, yes. Lagi ko pong nakakalimutan. Nga pala po, hindi ko nasabi kanina sa inyo about the translation sa commercial po. Pasensya na po kayo, uulitin ko po. Ang sulat, pag humingi po kayo, nagre-request kayo ng translation, meron po kaming template na pinadadala. And yung template na yung bakit po. Pwede nyo namang hindi sagutan ng iba kung hindi nyo alam talaga yung sagot. Number one, ang isa po, malabo minsan ang mga birth certificate natin from the Philippines. Maski mga marriage certificate, whatever. Minsan, pag nakuha sa PSA, lalo na yung mga sinauna, yung noon pa, talagang malabo. So, humingi po kami ng sagot kung mababasa nyo kasi mas alam nyo. Let's say, halimbawa, pangalan ng nanay nyo. Ang labo-labo ng sulat. So, inaano po namin na pinadadala namin template para sagutan nyo. And another thing, very important po, dito sa Japan, bakit? 3 klase ang sulat ng Hapon. Kanji, hiragana, katakana. Ang pangalan nyo, hindi namin alam.
kailangan malaman namin kung hiragana o katakana. At yung kanji po ng name, konting ganun lang, iba na kagad ang meaning ng kanji niya. Kaya humingi po ako ng pangunawa sa mga kababayan ko na although alam ko na matatagal na tayo dito sa Japan, but still, alam niyo po ang translation, after a year, minsan nagkakaroon ng problema. Ayaw po namin mangyari sa inyo. So, pangunawa po sa humingi ng assistant for translation. Kung humingi man po kami ng sagot ng mga ganito, we really need that. At hindi lang po namin basta ipinadadala yan. Kailangan po i-double check nyo o ipa-double check nyo sa husband nyo. Para po masigurado tayo at hindi kayo magkaroon ng problema sa mga pinapasok nyo mga document sa gobyerno ng Japan. Okay po, maraming salamat po. And now, ang ating pong osusume. Go na po kayo. Ayan. Ayan po ang ating osusume. Today, we introduce a strawberry fair at Chaterese. Sa lahat po ng Chaterese, meron siya. This time, more than 20 different products will be available for a limited time. This time, over 20 different products will be available for a limited time. Inulit ko. Because there are so many varieties of product lineup ranges. From whole cakes to puddings pala. And daifuku. It's kind of a Japanese, na sweets. These sweets are made from fresh strawberries purchased from contract farmers throughout Japan. So talagang Japan lang ho ang product na ito. There is sure to be a product to your likings. This year's Strawberry Fair is introduced to last until February 5. Naku! Kain na po. So be sure to check our Chaterese during this fair. So mga kababayan ko, kain na po. Ayan o, ang sarap diba? O ayan, ka-close up ko pa. Matatakam kayo. Punta na po kayo. Marami silang mga flavor more on strawberry. Yan po ang ating susume for today. Galing po kay Mr. Daito. Yan. Okay po, ngayon po balik na tayo sa ating mga kachikahan at sa mga nangyayari dito sa Japan na isang kababayan natin na matagal na pala siyang sinasaktan ng kanyang asawa, hindi nagsasalita. Actually, this was happened a year ago. Ngayon po, ilalabas ulit natin for you people na maalam nyo kung halimbawa nangyayari po sa inyo yan, kailangan ahead of time, sabihin nyo kagad sa otoridad. Pakinggan po natin ang nangyari sa isang kababayan natin na nagtiis at binubugbog siya ng kanyang asawang Hapon. Isang kababayan po natin nagsalita tungkol sa relasyon niya sa kanyang asawang Hapon na tiniis niya for how many years. Makilala mo siya sa Facebook, yung isang kababayan nating Pilipina. Ayun, bali, pinasok ko siya ng trabaho. Tapos wala siyang bahay. So tinulungan pa namin siya ng asawa ko para umalis siya dun sa kinakasama niya na isang Chinese na inagaw niya rin dun sa asawa. Oh my God. So ngayon, siyempre, ang akin na naman makatulong. Tinulungan ko siya na magkaroon ng bahay dun mismo sa tabi ng bahay ko kasi walang down payment. Sunod, sabi ko, pansamantala, bibigyan kita ng kung wala na akong ibang hinangad kundi magpakamatay. Kaya lang iniisip ko may bata ako. Tapos sa dami ng tinulungan ko, walang pumunta sa bahay. Siguro baka hindi nila alam na gano'n ay nangyari sa akin. Kaya lang merong isang kaibigan na pumunta sa bahay. Tapos na yung sitwasyon ko, sabi niya, bumangon ka, lumaban ka. Tapos parang hindi na kasi ako nanonood ng TV, wala akong kinakausap. Parang nagkikater kasi ako sa mga concert eh. Pero nung nangyari sa akin, sobrang depressed. May ultimo magprito, magluto, wala na. Parang hindi na kasi gumagana yung utak ko eh. Kumbaga parang tulog na lang ako ng tulog. Ano-anong ginawa sa'yo ng husband mo na talagang very... Nung time na yon yung asawa ko, umuwi lang sa bahay para lang... Sinabi niya nagdalawang trabaho siya. Pero totally hindi na siya masyadong umuwi doon. Ano mo nalaman? Ano mo nalaman na silang dalawa na? Ano yan eh, kumbaga kailangan ko ng ebidensya eh. Kumbaga... Parang ayoko naman ng puro hinala lang. Kasi siyempre sobrang pagmamahal ko sa asawa ko. Parang nagpupunta ako sa trabaho niya para mapatunayan kung nagtatrabaho. Kanya lang, nung nasa bahay na ako, kailangan kasing magpakatatag para sa kasi walang mag-aasikaso. Pero humingi ako ng tulong na kunin na nila yung anak ko kahit ng city or kahit sa ampunan. Kesa naman katabi ko siya, hindi ko na siya masyadong nakakalagaan. Kasi gusto ng utak, gusto ng katawan kong gumana, pero yung utak ko, wala na.
Yung pakiramdam na parang nabubuhay ako ng... Parang hindi ko mapaliwanag eh. Parang nabubuhay ako ng wala lang. Parang tapos hanggang sa, ayun. So, nung nalaman mo na silang dalawa? Hindi, yung tulog lang ako ng tulog. Parang tulog ako nun eh. Tapos parang bigla akong bumangon. Tapos diretso ako sa may pintuan. Paglabas ko, yun nga, nagulat ako. Dumaan yung asawa ko sa harapan ng mansion namin. Tapos nakita ko pumasok dun sa bahay ng babae. Madaling araw yun. Mula nung sabi ko, mananahimik na muna ako. Tapos yung babae, lumipat na ng bahay na hindi sinabi ng asawa ko sa akin. Nilipat siya ng asawa ko. Tapos parang umaayon talaga yung Diyos sa akin kasi nung sinabi ng anak ko pumunta tayo sa park lang, kumbaga parang nagkulong ako ng ganong katagal sa isang madilim na kwarto, dalawang taon. Nung nakakita ko ng liwanag, sinilip ko yun eh. Parang, sige, try kong lumabas. Nung lumabas ako kasama ng anak ko, medyo nakakapaglakad-lakad na ako. Parang medyo na-exercise na yung katawan ko. Dinala ko ng anak ko sa coin. Tapos parang naisip ko, bakit yung mga bata naglalaro? Saan ba ginagamit tong pera? Bakit kailangan pang maligo? Ba't kailangan? Parang alam mo yung mga... Lahat may question mark? Oo, bakit ganito? Bakit ang mga tao nagtatrabaho? Para saan ba yung pera? Kasi totally kumana na talaga yung utak ko. Tapos hanggang sa yung anak ko lang ang karamay ko nung that time na yun. Ang anak ko siguro mga 4 years old lang. Kasi kasama ko siyang naglalakad. Hanggang sa napapansin ko, kakalakad namin. Hindi ko alam bakit dito ko palagi napapadapad sa Nishikawaguchi, Itatoda. Bakit laging dito ako dinadala ng mga paa ko sa Nishikawaguchi? Anong meron dito? Yung pala itong lugar na to magpapabago sa akin. Okay. Tapos ngayon, basta naglalakad lang ako. Tapos ngayon, natatakot akong lumabas kasi baka hindi na ako makauwi sa bahay. Okay. Kasi nga, yung anak ko lang kasama ko. Hanggang sa merong isang matagal nakakilala kong Hapon na binisita ko sa bahay. Nagulat siya na ganun yung sitwasyon ko. Tapos umiiyak ako, parang sa Shibura ako nakakita ng tao. Tapos sabi niya, ano ba nangyari? Ikwento mo sa akin. Kaya bali, mga 1 buwan natulog ako sa truck. Doon ako. Kasama yung bata? Hindi. Ngayon, yung anak mo. Pag pumapasok yung asawa ko sa trabaho, binabalik ako yung anak ko. Pero ang lagi ko sasabi sa kanya na gagawa ko ng paraan. Ilalayo kita rito, bibigyan kita ng magandang buhay. Kumbaga, kakayanin natin to. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ako mabubuhay nang wala yung asawa ko. So ngayon, ang ginawa ko, kung alam ko lang sa sarili ko noon pa na kaya ko palang mabuhay nang wala yung asawa ko, sana noon ko pa ginawa na, lumayan sa kanya. Kasi meron siyang 12 years na pananakit eh. Anong ginagawa niyang pananakit sa'yo? Bugbog talaga. Wow! Hindi ka lumalaban talaga. Nung that time, hindi pa ako marunong mag-Nihongo eh. Kasi ayaw pa, kumbaga, gusto ko sabihin yung galit ko. Hindi ko masasabi gawa ng lang. Ngayon, nakakapagsalita na ako ng Japanese. Saka ngayon kasi, ang mga kaibigan ko puro mga Hapon na sa dami ng mga Pilipina ng loko sa akin. Sorry, ang nangyari ngayon, yung asawa mo at saka yung tinulungang Pilipina ang magkasama na. Tapos ngayon, gumawa pa sila ng kwento. Ito pa, ang inaanak ko. Gusto ko rin siyang i-demande kasi that time na yon, sinira din ng babae yung utak ng anak ko. Wow. Lagi niyang sinasabihan to na hindi ka anak ng papa mo. Iba ang tatay mo, hindi ka anak ng papa mo. Ganun. Parang yung... Binrainwash niya yung... binrainwash niya yung utak ng anak ko para bang... yung bata na torture yung utak niya. Tapos nung sinabi ng Hapon na kaibigan ko na tutulungan kita, una, tinuruan niya ako sa City Hall, pangalawa sa abogado, hanggang sa napag-desisyonan ko na maglikom ng mga ebidensya. Napatunayan ko kasi niloko ka ng asawa ko na. Sabi niya, siya yung Chico Hasang, yung blacklist. Blacklist. Pinayaran ko pa yung abogado na alam mo talaga. Pero hindi pala siya blacklist. Tapos nung ang alam ko na cellphone na ginagamit ng asawa ko is 4. Ang sabi niya, hinuli ko lang sa sinabi ko, 5 ba yung cellphone mo? Sabi niya 4 lang, tara punta tayo ng AU shop. Pag sinabing 4, magtago ka, papatay kita mo. Bubog-bubog kita. Kaya yung AU shop, sinabing 4 lang. Kaya doon mismo sa loob ng AU shop, binugbog niya ako. Talagang, ginaiga niya ako. Ang tigang mo ako, nakatingin. Tapos ngayon, hanggang sa nung tumakbo ko, nung nandun kami sa sasakyan, sabi niya magtago ka, papatayin kita. Hindi ko malaman, alam mo yung pakiramdam na kinakapan ako, hindi ko malaman kung saan ako susuot. Tumakbo ko dun sa bahay na kaibigan kong tinulungan na inaakala kong
Tutulungan ka. Yung pala, magkasabot pala sila ng asawa mo. Kumbaga parang sabi ko, bakit ganito? Yun yung time na nagda-doubt ka sa kanya. And then sinabi mo nga tungkol sa cellphone. And then sinabi niya, pag nalaman, pag totoo talagang bubugbugin kita. Pero hindi pala apat. Hindi mo naman pala apat. Kinausap ka niya. Tapos, hindi, ang nagturo kasi sa akin ng babae, try mo kaya yung asawa mo na, na tanongin siya kung 5 ang cellphone niya, try mo lang. Eh, sabi nung sinabi ko sa asawa ko na, ilan ba ang cellphone mo? 5 ba? 4 lang. Pag napatunayan ko na 4 lang, magtago ka, papatayin kita. Kumbaga, yung babae ang may utos sa akin kasi nga, humina na nga yung utak ko. Kumbaga, parang sumusunod-sunod lang ako sa kanyang dating. So ngayon, ang sitwasyon mo, nakalabas ka na sa kanya ngayon. Nakalabas na ako sa kanya. And then, tinutulungan ka na ng gobyerno ng Japan. Gobyerno ng Japan. Tapos, and then, may sarili na kayong tirahan ngayon. May sarili na kaming tirahan. Pero, anong ma-share mo sa mga kababayan natin pag nagkaroon ng ganyan siyang binubugbog? Huwag na nilang patagalin. Huwag na nilang patagalin kasi yung iba kasi natatakot eh. Sabi nga nila, hindi ka naman kayang buhayin ng pagmamahal eh. Kumbaga, doon yung siyempre mahal ko yung asawa ko, tiniis ko lahat yung progress na pambabugbog niya. Kanya lang, dumating yung time na napagod ako. Tsaka natakot kasi ako that time na yun. Wala akong alam, hindi ko alam kung paano ko ipapasok yung anak ko sa school, yung mga lahat-lahat. Pero ngayong nakayanan ko, nalampasan ko, nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. Hanggat hindi mo gagawin mag-isa sa sarili mo yung mga bagay na, kumbaga, so, ang ibig mong sabihin, kailangan tayo mga Pilipina talaga matuto sa mga bagay-bagay. Matuto sa mga bagay-bagay at matutong tayo yung gumawa. Huwag natin iasa sa asawang Hapon. Kasi, meron kasi yung mga Hapon na nagsasabi na hindi ka magbubuhay pag wala ako kasi bobo ka. Pero, hanggang sa huli, pinakita ko sa asawa ko yung cupcasing ko niya, yung sa tax. Alam kasi ng asawa ko, ultimo sa mga birth certificate, hindi ako marunong kumuha. Pero nung tinulungan ako ng Hapon, hanggang sa huli, pinakita ko sa asawa ko na nakasakaso ko yung tax refund niya. Dito, bakit, mula to hanggang dito, binabay ko to hanggang sa Skip City. Kumbaga, nakapag-refund na, kumbaga may dumating na nakampukin yung kumagkano yung mababawing pera. Pero, kumbaga hanggang sa huli, bago ko siya nilayasan, kumbaga sabi ko sa sarili ko, aalis ako sa bahay ng asawa ko. Isang maliit na bag lang na marumi pa. Ang dala ko, passport lang at yung bostecho lang ng anak ko ang dinala ko. The rest, wala akong ibang dinala. Tapos, meron akong konting pera dahil nag-aarbaito ako. Sabi ko, ang natutunan ko, pag wala kang pera, wala kang pwedeng magawa eh. Kaya kinakailangan talaga magtabi ka ng sarili mo. Sa sarili mo. Hindi asa kasama. Kung anong mangyari, meron kang dudukutin. Hindi mo kailangan tiisin yung pambubugbog ng asawa mo dahil lang wala kang pera. Kailangan talaga na mga babae rito sa Japan mag-iipon ng pera para sa sarili nila. Para at least wag umasa sa kasama. Wag umasa. Pagka alam mo, kaya mo lang din naman gawin yung isang bagay, ikaw na ang gumawa. At least, magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Tapos nung lumayas ako sa asawa ko, pumunta ako dito, ewan ko na, tira ako dyan sa may weekly mansion, 6,800 ang isang araw. Kumbaga mabait lang talaga ang Diyos sa akin kasi lahat ng mga kaibigan ko na tumalikod sa akin, meron naman dumating na isang talaga. May pumalit na mga bagong kaibigan pero di pa yung binigay ng Diyos. Kasi sabi ko, bakit nasa na yung mga kaibigan ko na tinulungan ko noon? Nasa na yung mga pinautang kong pera na wala naman akong kinuwang passport o kahit na basta tumulong lang. Nasa na kayong lahat? Bakit ngayon nung dumating yung time na ganito sa buhay ko, puro mga bagong tao lahat, parang kayo po. Kumbaga nakilala ko kayo na dyan lang. Kumbaga, ang pinakamagandang kwento na nangyari sa buhay ko nung sumalta ako dito sa Nishikawaguchi. Ang pera ko na lang kasi ang bayad sa isang weekly mansion, 6,800. Pag mag-e-extend ka ng kinabukasan, kailangan gabi pa lang bibigay mo na. Huling bayad na lang yung perang hawak ko dito, pang isang araw na lang. So, ang nangyari, galing kami ng anak ko sa abogado ko. Tapos, parang disgrasya, bitbit ko yung maleta pagkagaling sa abogado. Meron diyang barbecue sa station. Sabi ko sa anak ko, gustong-gusto kumain ng barbecue. Sabi ng anak ko, wag na mama, wala ka naman na pera. Doon na lang tayo sa hotel umuwi. Kung ano lang may pagkain doon, yun na lang ang kainin. Ngayon sabi ko, isang barbecue lang. Hanggang sa meron ako nakila. Sabi, sige,
Nung nandun ako sa may barbecuehan, hindi ko alam kung sino-sino yung mga taong nandun, kung ano ba, kung yakuza ba yun, o wala na akong nararamdaman takot eh. Basta, nagulat na lang ako, kinakausap nila yung anak ko, binibigyan nila ng pagkain. Tapos ngayon sabi ko, sa bagong salta lang ako kako dito. Tapos, dyan ako na-stay, kaya lang ang mahal-mahal. May isang Japanese na babae na nagsabi ng okay lang ba yung oras mo, sandali lang may tatawagan ako. So ngayon may tinawagan siya, yun nga yung matandang ang pangalan, matawagan niya. Ngayon, ang Sabiling Mansion, yung isa doon, hindi, walang tao. Actually, nag-aampon din ako ng mga homeless. Kung gusto mong tirahan mo hanggang sa makahanap ka ng sarili mong matitiran kasi nakaka sa anak mo. Nakilala ko lang yung sa barbecuehan. Kasi hindi na ako tumanggi kasi Yan po ang very, very sad story talaga na nangyari mismo sa kanya na nagtiis siya at ang masakit pa ron, yung tinulungan niyang kababayan natin ay isa ring sabihin na natin na sorry for my words, naging ahas sa loob ng bahay nila. Alam mo yon, bakit may ganun minsang tao, di ba? Ano kaya ang feeling is, kumbaga sa actually nalulungkot po ako nung in-interview ko siya a year ago tungkol dyan sa bagay na yan, na talagang nawala na siya sa sarili niya, ayaw niya na lumabas ng bahay, yung mga anak niya, kumbaga kunin na kung sino ang kukuha, parang suffocated na siya, kumbaga namuti na yung isip niya, parang wala nang paraan sa buhay niya, talaga andyan yung time na talaga gusto niya na mag-suicide, kasi yung inisip niya, wala nang tutulong sa kanya. Yung tinulungan niya, isa rin sorry for my word, naging ahas pa. Diba? Napakasakit, pero napakabait ng Diyos sa kanya. Dahil dirinig pa rin na hindi dapat, hindi tama. Meron pa rin gagandang dumating sa iyo. Kaparis po sa kanya ngayon, masaya na siya at talagang nag-fight siya sa buhay niya at talagang binigay ng Panginoon ang daan para sa kanya na baguhin ang buhay niya at magising siya. Kaya thank you so much sa number 1 sa kanya po sa pag-share. Ang masasabi ko po mga kababayan ko, kung kayo po ay nakapag-asawa ng kung sino man or hindi lang Japanese o lalaki, makapag-asawa kayo, para sa akin po, isang sakit pa lang, kailangan mag-react na po tayong mga babae. Huwag na po nating hayaan saktan pa tayo ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa hindi na po natin makaya. Dahil minsan po, ang mag-asawa, sabi nga nila, unahan lang yan. Although hindi maganda yung words na yun, pero pag ang lalaki nananakit sa babae, tandaan nyo yung mga ganyan lalaki, walang kwentang lalaki yan. Yan ay mga lalaking may pusong babae, hindi pusong lalaki. Sorry for my words sa mga boys, hindi ko alam, pero the way I look at it, dahil marami rin po akong mga ilang kaibigan na violent na ng mga mahal nila, nagkaroon kami ng kwentuhan, na sabi nila sa akin na, para bang maski sinaktan ka na, gusto mo pang bumalik sa kanya, kinulong ka sa isang aura. Alam mo nang mali ang ginagawa niya, pero bakit andun ka pa? Bakit pinapatawad mo pa siya? Kaya pag-iingat lang po mga kababayan ko, girls, mga women, mga missis, lalo na nasa ibang bansa tayo. Kala natin walang tutulong sa atin. Meron po. Tandaan nyo, kung halimbawa sasaktan po kayo, number 1, kailangan tumawag kayo sa otoridad na talagang sinaktan kayo. Number 2, sabayan nyo na po yung mga picture na kung saan kayo sinaktan. Kung mabivideo nyo ng simple, mas maganda. Kailangan po naman yan. Kasi wala naman po dito sa law ng Japan na mag-video kayo. Na bawal yan. Lalo na sa ganyang pananakit ng mga Hapon. Kasi, number 1, marami na po akong nahawakang case na natatakot tayo dahil mawawalan tayo ng visa. Natatakot tayo na maghihirap tayo. No! Wag po tayong matakot. May paraan po. May magandang way yan. Pero kung papaabuso tayo sa mga ganyang klaseng lalaki, ay naku po. Paano na lang? Paano na lang ang mga anak natin? Lalo na kung may anak ka, nakikita sinasaktan ka ng tatay niya. Diba? Baka someday maging ganun din ang anak mo nang bubugbog din sa asawa niya. Diba? Dahil kala niya normal yun. Dahil makikita niya nabugbog ka na, nasaktan ka na, biglang bumalik ka pa.
Alam ko yun, naiintindihan ko po yun. Sometimes yung pag-ibig, di ba? Pero minsan, no. Tandaan niyo po to, lalo na sa mga bagong kasal. Unang sakit pa lang, umalma na kayo. Ako na nagsasabi sa inyo. Anyway, nasa sa inyo po yun, nasa sa inyo ang desisyon. Ayokong magkaroon ng trouble just because nasasabi ko ito, no? Kaya, please, nasa sa inyo po. Kung ano yung pakiramdam nyo, go for it. May magandang darating yan sa bawat bagay na dumarating sa atin. May meaning po yan. Good luck po. At ngayon po, pasok naman tayo sa Q&A, question and answer, galing po sa mga kababayan natin. Andito po si Miss Hussein para sabihin ko anong ang mga katanungan ng ating kababayan. Okay, Miss Hussein, pwedeng Good morning po, Miss Vicky. Yes, good morning. Ating mga taga-subaybay, maraming salamat po muli sa araw-araw ng pagsubaybay sa amin. Thank you. At po sa mga papadala po ninyo ng mga questions na sasagutin naman po namin sa abot po ng aming mga kasaya. Yes, okay. Yes, Miss Hussein, thank you so much. Yes po, Miss Vicky. Maraming salamat din po. Ito na po tayo sa ating Q&A live. Yes. Ito po doon ang unang questions natin. Yes. Ma'am, may question po sana ako sa pag-a-apply po ba ng permanent. Kailangan po ba mag-apply muna ng extension bago mag-apply ng permanent kapag nakapag-apply na po ba ng extension? Kasi po, long-term na ako, 3 years. Patapos na po ng March. Sana po, masagutin niyo ako sa madaling panahon. Umaasa po at maraming salamat po and more power. Okay, so far ganito po yan. Tama po. Mag-extend muna po kayo. Pagka-extend nyo, pwede naman po, pagpunta nyo ron, 2 na ang application form. Pwede naman po yan. Kasi mismo po, ang immigration ang magsasabi sa inyo kung pwede o hindi. Number 1. And then, para masigurado kayo, mas hindi na mendoksay, na babalik pa kayo para i-apply yung permanent, 2 application form po ang kunin nyo na online. Makukuha nyo po yan sa internet. Pwede po kayo mag-apply muna ng extension. From there, ipapasa nyo rin yung permanent nyo. Kung approve po sa kanila, kukunin po yung application ng permanent nyo po. Ganun po ang sistema usually sa mga na-experience po ng inyong lingkod. But still, ang immigration pa rin po, pagdating nyo ron, itanong nyo na po. Pwede naman po yon. Pero ang una po, extension muna. Yes. Anong pangalawa natin? Yes. Maraming salamat po, Ms. Vicky. Thank you. Ito po ang ating pangalawang question. Yes. Good PM po. Ask ko lang po sana kung may po bang ipaalam sa Philippine-Japan Embassy or sa birthplace ng anak ko once na na-upload na po yung nationality niya dito sa Japan. Sana po ma-advise ninyo ako. Salamat po and God bless us. Ako po kasi, aminin ko, nung ako nag-apply being, nag-change, na po ako ng passport as a Japanese, actually, pinaalam ko po sa embahada yan and then sinabi ko na po na Japanese citizen ako. Pero nowadays, that was a long time ago po na nangyari yun. Nowadays po, I just don't know kung kailangan pang ipaalam. Pero if I were you, it's better ipaalam na po sa otoridad, sa Philippine Embassy. Or you can double check, you can email ng Philippine Embassy po for the nangyari sa inyo na ang anak nyo naging Japanese na, and kailangan po bang dalhin dyan para yung passport, i-surrender o whatever. Mag-email po kayo mismo sa Philippine Embassy at sasagot po sila talaga. Gambati po. Omedetou gozaimasu. Okay, maraming salamat muli, Miss Vicky. Sa akin pong ikatlong katanungan. Yes. Ohio po, Ma'am Vicky. Pag single mother po ba, pwede po bang mag-tax refund? Okay, kung single mother ka, pwede naman mag-tax refund. Ang ano lang dyan, ang hindi pwedeng mag-tax refund, usually ang mga seikatsu hogo. Yung kumukuha ng welfare sa government, seikatsu hogo. Pero single parent, since nagbabayad ka naman ng tax, pwede naman po yun. Yun ang pagkakaalam ko. Pero if I were you, you better ask mismo sa City Hall po. Sabi mo kasi, magta-tax refund ka. Bali pumunta rin po kayo sa tax office, both City Hall and tax office. Basta po meron kayong remittance, as usual, remittance at saka yung yung tax declaration po natin. Yan po yung genseng. Yearly po yan. Good luck po and gambati kudasai. Okay, last na tayo, no? Yes po. Bali po sa ating ika-4 na katanungan. Yes. Na po, Vicky, meron po tayong ika-5 Pasensya na po. Ito po ay ang ika-4 na katanungan.
Good day po. I just need to ask about the requirements po ng ex-trainee na mag-a-apply ng student visa sa Japan. Ano po ang hinahanap at kailangan gawin? May diferensya po ba sa regular students who are first-timer in Japan kapag ex-trainee po? It used to be, ang pagkakaalam ko, noon hindi po pwede. Pero nowadays, parang ina-approve na po nila. If I were you, it's 2023, may ibibigay po akong isang site na talagang legit na school na masasabi ko talagang mai-introduce ko sa inyo, Unitas Shinjuku. Pwede po kayong mag-email kay Mr. Takeuchi. Unitas Shinjuku, mag-email po kayo kay Mr. Takeuchi. Marunong siya mag-English, and then sabihin niyo po na kayo I used to be an ex-trainee. And then basta kompleto po kayo sa mga documents na hinihingi nila, I think it's gonna be okay. Pero mas maganda po, diretso na po mismo sa eskwelahan. Unitas Shinjuku po, Mr. Takeuchi. Doon po ang pinakamaganda para malaman nyo talaga ang complete answer kung approve man o hindi. Gambate po. Thank you, Ms. Hussein. Thank you sa mga question. Maraming salamat sa inyo pong lahat. At yan po ang mga Q&A natin. Ngayon naman po, pasok na tayo sa ating quotes of the day. Yes. Ang quote of the day po natin, eto na. Eto po. Dalawa po ang quotes of the day natin. Although kanina, nagbigay na tayo ng maraming quote, di ba? Okay, eto po ang una nating quote of the day. Okay. Ayaw nilang mag-like sa mga post mo. Okay lang, basta alam mo, like mo sila. Di ba? Okay lang yan kung nakita mo na dinaanan lang yung post mo, hindi man lang nagkaroon ng like. Don't worry, basta ilagay mo sa puso mo, like mo naman siya eh. Di ba? Be positive. Ito pa po ang isa. May bonus tayo na quote of the day. Hindi ang kagipitan natin sa buhay ang magpapahina sa atin. Ang pagiging pagkatao mo na madaling matukso sa maling pananaw ang magdadala sa atin ng panghihinang buhay, panghihinang pag-iisip, at unhappy life na kagipitan. Kaya wag po tayong padalos-dalos kung alam nating hindi maganda ang nakikita natin at gagawin natin, wag po nating gawin. Dahil tandaan po natin, God is always watching us. Yan po ang mga quote of the day. At syempre po, hindi tayo mag-ending kung di na tayo magpapasalamat sa ating team. Mag-usap tayo. Siyempre po, hindi ko na babanggitin ang pangalan dahil pag binanggit ko daw ang pangalan, napakarami namin. Okay po, maraming salamat po sa team Mag-usap Tayo, both Japan, mga Pilipino na team Mag-usap Tayo at Japanese na team Mag-usap Tayo. Yan po ang ating Hontoni. Kung wala po sila, wala pong itatagal din ang Mag-usap Tayo. Kaya maraming salamat po sa mga suporta nyo. And remember, siyempre po, hindi sila pwedeng libre. Kailangan pasweldo din. So, yung mga services po na ino-offer namin, ang laki pong tulong sa araw-araw na aming pamumuhay. Hontoni, arigato gozaimashita. Ang mga ino-offer po namin mga services, don't forget, andyan lang po, nakapila. And don't forget our Netflix. Ayan po ang ating Netflix. Continuous pa rin po. Ito po yung ating hubad na mani. Oo, hubad na mani. Ito may damit. Tawag ba doon? Yan po ang ating Netflix. So, onegaishimasu po. Yoroshiku po. At syempre, for my last word, may we all live with love, peace, and harmony to all. Arigato gozaimashita. I'll see you on Monday again. Thank you. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at
kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay